Ilang laro ang gawa ng kumpanyang Fisher-Price ang pinababawi ngayon sa merkado dahil sa panganib na maaaring idulot sa mga bata. Kabilang sa malaruan ang Ocean Wonders Kick and Crawl Aquarium na ibinebenta rito sa Pilipinas. Sa pag-aaral ng United States Consumer Product Safety Commission at ng Health Canada, natuklasang pwedeng mabulunan ang mga bata sa ilang bahagi ng laruan. Ang local distributor nito na Banki Trading sinulatan ng mga retailer at department store na nagbebenta ng malaroang ito. Kung nakabili kayo ng Ocean Wonders Kick and Crawl Aquarium, maaari itong papalitan sa Banki Trading. Tumawag lang sa 891-3396 mula Lunes hanggang Biyernes. Sa issue naman ng weteng, isang whistleblower nagsabing isang halal na opisyal ng gobyerno raw nasa likod ng mga weteng expose ni Archbishop Emeritus Oscar Cruz. Nakatutok si Chino Gasdon, exclusive. Narinig ko lamang po nung isang araw at Minsan nang humarap noong 2005 sa pagdinig ng Senado ukol sa huweteng si Richard Garcia. Kasama niya si Sandra Cam na aminadong nasa huweteng operations noon. Isa si Garcia sa mga nagdawit noon sa huweteng kay Congressman Mikey Arroyo at sa tiyuhing si Congressman Iggy Arroyo. Itinanggi na ng magtiyuhin ang aligasyon ng mga tinaguriang huweteng whistleblower. Nasa Witness Protection Program pa rin ng gobyerno si Garcia. Na-interview namin si Garcia dahil na rin sa alok ng kanyang kampo. Sabi ni Garcia, tama naman ang mga sinasabi ni Cam at Archbishop Oscar Cruz tungkol sa huweteng. Pero may isang elected official daw ang nasa likod ng dalawa. Ayaw sabihin ni Garcia kung sinong opisyal. Wala rin siyang naipakita para patunayan ang sinasabi niya. Gusto raw kasi ng elected official at ng grupo niya na solohin ang lahat na illegal na pasugalan kasama na ang huweteng sa bansa. sinadya talagang i-feed ang mga impormasyon na yan kay Bishop. Not only to sabotage the STL, kundi ang ma-centralize ang operation sa buong Pilipinas. Not only wetting but all forms of illegal gambling. Sabi pa ni Garcia, kasama sa grupo si Charlie Atong Ang na siyang pinakamalaki raw na huweteng operator sa bansa. Sinabi na ni Ang na wala siyang kinalaman sa anumang illegal na sugal. Consultant ngayon si Atong Ang ng Meridian Vista Gaming Corporation na may hawak ng high alay operations. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Nakausap na po ng GMA News si Archbishop Emeritus Oscar Cruz at Sandra Cam. Pareho nilang sinabing hindi dapat paniwalaan ng mga sinabi ni Richard Garcia. Hindi raw mapapagkatiwalaan si Garcia dahil minsan na raw siyang bumaligtad matapos mabayaran. Sinusubukan po ng GMA News na kunan ng reaksyon si Richard Garcia tungkol dito. Nagkasama sina Pangulong Aquino at Manila Mayor Alfredo Lim kanina sa programa sa Maynila para sa pamamahagi ng mga ID ng PhilHealth. Galing talaga ni Mayor Lim. Pero mas magaling po yung mamamayan ng Maynila, pinili si Mayor Lim. Ano ba gusto natin? Semento o bulaklak? Pero nilinaw ng Pangulong wala itong epekto sa report ng Incident Investigation and Review Committee o IIRC tungkol sa August 23 hostage tragedy. Inirekomenda kasi ng komiteng sampahan ng kasong kriminal si Lim. Ayon kay Pinoy, inumpisa na raw kagabi ang pag-uusap tungkol sa ilalabas na action plan kaugnay sa report. Si Lim naman wala raw naramdamang pagbabago sa pakikitungo sa kanya ng Pangulo. Pero handa raw siyang tanggapin anuman ang maging desisyon ng Pangulo tungkol sa report. Hindi, siya ang presidente natin. People's president yan. Kung ano magiging desisyon niya, yung ulo natin, tatanggapin natin. Whatever it is. Kung gusto nila, di pa bilibid nila ako. No problem. Ano ba specific na nilabag? Ano ba kakulang penalty doon? Ano ba yung proseso? No? At yun ang hinihimay mula kahapon hanggang ngayon. So, expectation namin by next week, ipapresent na rin sa ibang members ng IRC. Nakisaya ang ilang Kapuso stars sa Diandi Festival sa Iligan, Lanao del Norte. Yan ang report ni Rita Reyes. Puno ang MSU Iligan Institute of Technology Gym. Bahagi ito ng pagdiriwang ng mga taga-Iligan ng kanilang taunang Diandi Festival na pagpupugay sa kanilang patron na si St. Michael the Archangel. Hindi pa man nagsisimula ang programa, busog na ang mga mata ng audience. Sa host pa lang, kinilig na ang mga girls. Katandem kasi ni Ana Maris Igpit ang isa sa mga cast member na Endless Love na si Marco Alcaraz. Basta Iligan City! Buena mano namang performer si Jano Gibbs na special guest din sa isinagawang Miss Iligan pageant.
love team ng Bantatay na sina Janica Garcia at Carl Guevara. Ang Japanese model turned actor na si Daniel Matsunaga kumanta. This life ain't good enough. I will give my word to lift you up. Hindi siya nakaligtas sa tanong tungkol sa bagong girlfriend na si Heart Evangelista na kasama niya sa katatapos pa lang na programang Langit sa Piling Mo. Paano mo ba napaibig isang Heart Evangelista? Oo nga! I like to give flowers. Present din sa Kapuso Night ang mga bida sa bagong serye ng GMA na Koreana na sina Chris Bernal, Rocco Nacino at Steven Silva. Hindi umuwi ang Kapuso fans na walang souvenir mula sa mga paboritong artista. Tinatayang 15,000 tao ang nakisaya sa Kapuso Night. Rida Reyes, Nakatutok, 24 oras. More chika coming up. Tutok lang po kayo. Susunod, exclusive. Law student na naputulan ng mga binti dahil sa pagsabog sa pagkatatapos ng bar exams. Napatawad na kaya mga salari. Video ng dancing flight attendants, patok sa internet. At concert ng international singer-songwriter na si John Mayer, dinagsa kahit maulan. Tutukan dito sa 24 oras.